So mga dat kuya, nagsalita na naman ang isang senador, actually former senator. At binanggit niya dito sa kanyang, siguro ito ay interview or press con, na parang nanawagan siya na magbasa, mag-aral, lagyan ng laman ang ulo. Parang ganun yung message eh. Pakikinggan po natin ang video. Lagyan daw ng laman ang ulo ng mag-asawa. Di lang mag-asawa. Parang ganun, di ba? Kapag nagbabasa ka, you're enriching your, di ba, your mind, di ba? Even your soul, your spirit, ganyan. Kasi nagbabasa ka eh. Pagyamanin ng kaisipan, that thing in between your ears, di ba? Dapat hindi yan hollow, di ba? Dapat may laman yan. Kasi marami tayong matututunan at baka matutunan din po siguro nung mag-asawa ang compassion sa mga Pilipino or ang pagmamahal sa atin, sa kanilang kapwa. Kasi parang napapansin ng senadorang ito ay parang walang pakialam sa kanilang kapwa ang ating first family, particularly the first couple. Dito rin niya binanggit na may bilyones na raw na pera ang mag-asawang ito. Paano silang naging billionaire? Well, pareho silang galing sa buena familia, pero kung tatanungin niyo si Queen Boljaquera, Purita Lulu naman daw 'to among the Aranetas 'no, si Ma'am Shikels. Nga pala Ma'am Shikels, alam mo ba Ma'am Shikels ang aking, New Year's resolution na hindi na ako magiging harsh, baka magurgur niyo ako, kung kung totoo yung gurgur, ano yung opla ni Patutumba. Hindi na ako magiging harsh sa'yo Ma'am Shikels 'no, malambing na akems. Happy New Year Ma'am Shikels, hello, hello. Apakaganda ng Ma'am Shikels ko na 'yan. 'Di ba? Same with Popsicles, hindi na ako magiging harsh, mahirap magurgol, Diyos ko kaliit-liit kong channel, tungaw vlogger lang ako, gurgur pa, 'di ba? Kawawa naman akems. Uy, nga pala may panaginip ako hindi maganda, ate kuya. Maybe kaya ako nagkaroon ng New Year's resolution. Katakot tong panaginip ko, Diyos ko po, ginoo ko, siguro dahil sa pagod ko nitong New Year. But anyway, yeah, pati si Tamba, hindi ko naawayan yun, no? Cute kaya si Tamba. Kasing cute kaya ni Jollibee. Anyway, going back. So, Happy New Year, Ma'am Shikels, Pop Shikels, and Jollibee. Jollibee. Ah, so, dito rin binanggit kasi ng senadora na bilyones na raw ang pera ng mag-asawa. Bakit? Billionaire ba sila before anything else? Hindi kaya nalimas din naman ang pera nila lalo na nung panahon na natalo si Pop Shikels nung 2016, 'di ba natalo nga siya ni BFF Lenlen. Nagpa-recount, hundreds of millions yata ang ginastos doon if not 50 or 60 million pesos. Malaki ang gastos sa recount. Ikaw kasi magpo-produce ng mga evidence and what not, 'di ba? Bayad sa abogado at kung ano-ano pa sa hearing. So, kung meron man silang limpak-limpak na salapi nung 2016 onwards, nalimas yun. Hindi naman naupo si Kuting, hindi naman siya, si Pop Shikels pala, sus Mariosip. Hindi naman nagkapwesto si Pop Shikels kahit nanawagan sila na iupo yan sa DA. Bakit kaya, nung nagpapa-recount, gusto talaga nila ang DA? Anong meron sa DA? Anong meron sa agriculture? Kasi sabi ni Queen Boljaquera, nakikiusap daw si Ma'am Shikels na baka pwedeng ilakad sa, 'di ba? Siyempre si Queen Boljaquera may mga connections kay PRRD. Baka naman daw pwedeng ibigay na yung pwesto sa DA kay Pop Shikels, panawagan ni Ma'am Shiko. Hindi naman daw magiging conflict sa recount, di ba? Pero hindi binigyan ng pwesto ni PRRD. Siyempre, sweldo, magsasahod sana yan, di ba? Siyempre, may sweldo naman ang pagiging sekretary ng DA at kung ano-ano pang department. So, sana may income si Pop Shikels noong panahon na nagpaparicount siya. Hindi siya nabigyan ng pwesto sa baka dyan sila nagtanim ng galit kay PRRD. Tama ba, Ma'am Jikels? May galit ba kayo kay PRRD? Love niyo ba si VP Sara? Bakit hindi niyo pinoprotektahan ang tono ng mga ensaymada vloggers niyo? Talagang si VP Sara walang iniintindi kundi mabigyan ng confidential funds. Inuuna ang confidential funds bago awayin ang China. Bago suportahan si Kuti. Nga pala mga atat ko, hindi pa ako nagre-react ha. Gusto ko talagang mag-react dun sa isang ensaymada vlogger na ang sabi ano daw? Imbes na ihatid si Pop Shikels sa kanya, kailan ba yung huling biyahe ni Pop Shikels? Japan yun, di ba? Yung nasundot nga si Jollibee sa ilong, munti ka na masundot ng flag. Hindi man lang daw hinatid ni VP Sara si Pop Shikels sa kanyang
send-off ceremony, di ba may mga ganyan sila, send-off ceremony, and then may welcoming ceremony sila pagdating ni Popsicles galing abroad, kaya syempre bilyones daw ang dalang investments. So, hindi man lang daw hinatid ni VP Sara nung umalis, hindi man lang daw sinundo nung dumating. Hindi na daw nakikita si VP Sara na nakikipag-bonding kay Popsicles. Masama daw ang loob kasi hindi nabigyan ng, what? Anyway, never mind those. That's another topic. But panoorin po natin, mga ate at kuya, ang sasabihin ni former Senator Nikki Cosseteng. Again po ang panawagan niya, lagyan ng laman, magbasa, mag-aral, pag-aralan ng kasaysayan, di ba? Para siguro matutong mahalin ang taong bayan at huwag nang maulit ang pagkakamali noon. Pero dito rin po niya binanggit na bilyones na ang yaman ng mag-asawa. Kailan naging billionaires ang mag-asawa? Ngayon bang nakaupo na or dati pa? Panoorin po natin ang video and pakinggan natin ng husto, di ba? And kayo na po ang tumimbang kung may point siya or kung makikinig rin ang mag-asawa sa kanya. I think the president should read more and learn more. You cannot make logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many 100 lifetimes. Please, don't make us look like fools, and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil, hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin, I think the president... Okay. See? And narinig nyo, mga ate at kuya? Nagulat pa nga ako. Akala ko billions of pesos ang pera ng mag-asawa. Ang binanggit niya, billions of dollars stashed somewhere. So, ibig sabihin, may bilyones, may dollar deposits in billions ang pamilya ni na PBBM at First Lady Liza na nakadeposit offshore. Dollar account, syempre, no? World Bank, international banks.
So, kaya nilang bilhin ang 'di ba, ang mga jets 'di ba, o magpabalik-balik, umalis kapagka tayo'y naghirap, nagkagulo lalo ngayon 'di ba? Nilalagay tayo sa peligro, gustong-gusto natin makipag-away sa China, madali silang makakatakas 'pag kapag nagkagyera. Mukhang hindi naman mainit ang sitwasyon na ngayon ng Taiwan at China, eh, tayo gusto nating uminit ang sitwasyon. Kung hindi matutuloy ang giyera ng Taiwan, mukhang matutuloy ang nasa Pilipinas kasi tayo 'tong siga-siga ngayon. Palag ng palag, gumagawa tayo ng tensyon, at least yung mga nakaupo ngayon. O sila madali sila makakaalis, paano tayo? At totoo po, nag-a-agree ako sa sinabi ni Senator Nicky Cosateng, former senator, na kumokonti ang middle class families ngayon or citizens. Bakit? 'Pag sinabi mo middle class, baka kumikita ka nito ng $50, 50,000 rather a month to 100,000 a month. Yung tipong may bahay ka, may lupa, may sasakyan. Yan. Middle class. 'Di ba? Iba yung upper middle class, syempre yung mga bonggacious na talaga yun. And then yung mga elites, mga alta. O. Pero yung middle class, nababawasan. Eh, paano tayo mga hampas lupa? Ay, di na napapunta sa atin ng ibang mga middle class. Ang mahal ng bilihin kaya. So kung kumikita ka dito ng 50 mil sa Pilipinas, gasino lang ang maiipon mo. Malamang makakapag-save ka ng 10,000 a month sa dami ng gastusin. O lumalaki pa ang pamilya, lumalaki ang gastusin, nagmamahal ang bilihin. Yung demand sa gastusin lalong lumalaki. Dati wala tayong mga internet bills. Ngayon, importanteng magpa-load ka ng cellphone. Hindi lang load for text and calls, naglo-load ka for internet. Oh, nadagdagan ng gastusin natin, mga ate at kuya, hindi nababawasan. So correct, nababawasan ang middle class family sa Pilipinas. Oh, iyan ang ipagpapakita na hindi yung mayaman ang bansa natin naghihirap. Bakit tayo maghihirap? Ang sipag ng mga Pilipino. Gusto tayo ng ibang bansa pagdating sa labor, sa employment. Magiliw daw ang mga Pilipino, malambing sa 'di ba, sa employer, malambing sa mga customers kapag 'di ba gusto nila nurse Filipino, Filipina. Even doctors. Mas gusto Pinoy ang empleyado kasi we have good customer relationship, parang ganyan. Naiintindihan natin ang hospitality. Ay kahit dito sa bansa natin, magiliw tayo sa foreigners. Paano tayo naghihirap? Ay nakakatakot nga naman pumunta ng Pilipinas para mag-tour. Baka mamaya, ang tingin sa atin, may nagbanggit sa akin yan, ang tingin sa atin parang Pakistan ng mga foreigners or bansa na magulo sa Middle East. Ayaw namin pumunta sa Pinas, baka magurgur kami. Kasi talamak ang droga, talamak ang krimen. Ayan ang, 'di ba, may pasabog sa Marawi, lumalakas ulit ang NPA. Sinong maglalakas loob mag-tour sa Pilipinas kung hindi na nakarating na dati? Kulelat nga, nakukulelat na nga yata tayo sa tourism. Ano pa sinabi dito ni Senadora Nicky Cosseteng? Ayun nga, di ba, pagyamanin nila, magbasa sila, hindi lang pagbabasa yan eh. Like, isa puso nila yung mga aral nung nakaraan. Simula pa sa colonial period, simula pa ng panahon ng Kastila. 'Di ba? O speaking of Kastila, dahil kilalang kilala noon ang simbahang Katolika, sana makita ko yung isang topic na iniredy ko. Nabalita ko may isang pari na nagbanggit. Mawinians ang nagsabi nito, shout out. Thank you so much po. Shout out, Lauro. Ayan, may isang Mawinian na nagbanggit sa akin na may isang pari daw na sinama sa kanyang homily ang, ay, nasaan yon? Sana makita ko. Topic natin mamaya. Sige. But anyway, 'di ba, matuto sa kasaysayan. Ano ang dinanas ng Pilipinas after ng colonial period? Ngayon ba mga ate at kuya, well, hindi siguro alam ng marami, under pa rin tayo ng anemika. Alalahanin niyo, binili tayo by Treaty of Paris, 31 million or 21 million dollars ang Pilipinas. Tapos ang ginagamit nating second language, yung international lingua franca, English. Under pa rin tayo ng anemika. Dito nga ang military base nila eh. Hindi pa tayo tuluyang nakakalaya. Parang kanta ba yun ni Freddie Aguilar? Sa kuko ng agila, kailangan po nakabaon. Ako'y palayan. Sa kuko, may ganun kanta, no? Agila, mapang alipin. Ay, sabi ni Pop Shikels noon, hindi tayo
hindi tayo mamimili sa neutral tayo sa superpowers na China at Amerika, ay ngayon hawak tayo ng kuko ng agila sa leeg, 'no? Good luck sa atin. Hay nako. Ano pa, 'di ba, sabi niya kanina, banggit niya, 'di ba lumipad na nga kayo dati, umalis na nga kayo dati? Maybe she's pertaining to yung na-exile sa Hawaii yung pamilya ni Popshi Kels. Nung naipatapon sila, nakaalis sila, 'di ba? Or maybe ang tinutukoy niya ay nakaalis at nakapagbitbit ng bilyones? Kasi 'di ba, naririnig niyo sa ibang vloggers ang mga crates thingy, di natin alam kung ano ang laman ng crates. Uy, may isa na namang ganap, yung isang favorite nilang ampon, may 100 kilograms na bitbit pa-abroad, ano kaya ang laman? Ako mga ate at kuya, ang bigat-bigat ng bagahe ko, 20 kilograms lang yan, minsan 14, 15 lang. Binabayaran ko na nga ng advance. 40 kilograms ang binayaran ko, ang bigat-bigat ng maleta ko, yung pala, ang laman, 15 kilograms lang. Partida, may mga laman-laman yung mga shampoo, conditioner, laman yung mga plancha ko, abubot, di ba? O, blower, mga mabibigat ang daladala ko sa bagahe ko, hindi lang mga damit, pati sandals kong ang kakapal, ang glass heels ko, ang bibigat ng mga yun, 15 kilograms. Tapos yung ampon nila, ang bitbit 100 kilograms. Ano kaya ang bitbit? At ano kaya tinutukoy niyang biyahe? Ano kaya tinutukoy ng dating senadora na nakaalis na daw yung mag-asawa? Pamilya nila noon, does she pertain to yung pagkaka-exile? Well, dahil nga may property sila sa Hawaii, siguro, di ba? Doon sila tumira ng matagal. Or maybe yung pag-alis-alis nila na may mga bit-bit na kung ano man. At saan galing ang bilyones na dollars? Yun ba yung pamana na unti-unti na nilang yung unti-unti na nag-mature at kailangan ng isole? Yun ba yung mga alleged ill-gotten wealth? O tapos, hindi pa ba sapat? Hindi ba nila tutulungan ang Pilipinas? Gusto na lang ba sila sa party? Bakit mayaman na ba tayo? Sabi nga niya, okay lang, di ba, kung mayaman na tayo. Saka na lang mga party, mga concert. Hindi pa rin nagbabago ang lifestyle nila, masyusyondaers na sila, di ba? Para silang mga nagmumurang kamyas, agree ba kayo sa akin? Kung buhay ni Pop Shikels at Ma'am Shikels, yung party ng party noon, tumanda na, hindi ba nananakit ang mga tuhod ng mga yan, rayuma and whatnot? Party pa rin. Bakit? Mayaman na tayo. Yung mga nagkandamatay sa pagpapasabog sa Marawi, yung mga nilindol, at kung sino-sino pa naghihirap sa Pilipinas, wala ba silang pakialam? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.